Trip Kuto Vlogs with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. So there guys, welcome to my channel and we are back at Icon Siam para tikman natin ang sinasabi nilang pinakamasarap daw na Pad Thai in Thailand. At ang pangalan ng restaurant is Tip Samay. So, ni-research ko na to guys, okay lang naman yung presyo kasi ano siya, kumbaga nasa Icon Siam siya tapos maganda siyang restaurant. Yung Pad Thai is 160 baht. So, very affordable. So, I'm with my friends, Filipino friends na sumunod dito sa akin sa Thailand and kasama ko silang pumunta sa Tip Samay. So punta na tayo guys kasi padilim na rin naman. So let's have Pad Thai for dinner. So eto na mga friends, bababa na kami sa pabulosa at garbosang escalator dito sa Icon Siam sa land of Siamese cats. Ganon. So, diba? Ayan. Hahanapin namin yung Tip Samay. So, dito kami guys. Hello. Ang ganda ng upuan namin. Dito kami dinala sa may mga patubig. Ayan may mga patubig. Tingnan nyo. Ayan guys. So, dito ang jupuan ng mga akla bebe Pampanga may patubig. Ayan. So, ano muna kami? Tingin muna ng, tapos pipindutin mo lang siya, harap na siya sa'yo. Ayan guys, so order muna kami guys. So ito yun be, ito yun mga friends, ang itsura niya sa palibot, may mga water features and everything. Ito naman yung restaurant ng Tip Samay, tapos ito yung mga, and friends, say hi! Wait lang kasi inaano ko pa. Ayan my friends from Surigao del Norte. Zamboanga! Ito na mga kapatid yung buko juice. Itong buko na to is for 60 baht. So di na masama kasi yung buko shake dito is 70 to 80 baht So hindi na masama. Tapos ang lamig-lamig niya galing siya sa freezer. Ganoon siya ka-shala. Charet! So, ito na yung Pad Thai ko guys. Iba ang itsura niya kasi nakabalot siya sa omelette. Ayan, ito yung Pad Thai, may peanut, ito. Tapos ayan yung bean sprouts and ito, wala nito sa Philippines. So, echosin ko na lang. Tapos ayan yung shrimp. So, let's eat. Tikman na natin kung ano ang sinasabi nilang makurap daw. Ito na guys, let's eat. So, lagyan ko ng konting lemon. Ano ko muna? Butasin ko muna yung yung egg. Tapos ilagay ko yung peanut. Tapos lagyan ko ng konting kalamansi. Tapos lagyan ko siya ng konting ano to? Oil, chili. Gusto ko yung powder. Walang anghang yung powder. Ay, lagyan. Eto may suka o patis lang? Talaga? Pero patis ba ang nakalagay ba patis? Suka. Suka? Yan na ng peanut para lang sumarap. Peanut ang Tapos lagyan natin ng maraming ano ba yun? Baka naman maging peanut butter na to. Peanut butter. Peanut butter. Ano ba yan? Ano nangyayari sa'yo, Conrad? Suka natin. Suka. Ayan. So ito ang chip. Ano kayo ba nito? Oo hiwain mo din ng maliliit para hindi ka mahirapan magkain. Onion ring na dito lang. Wala nito sa Pilipinas. Naghahanap ako nito doon. Wala. Tapos, di ba meron dyan yung puso ng saging na hilaw? Nakita mo ba? Ako hindi ko naman makakain ng puso ng saging na hilaw. Ba? Oo. Kaya dito na hilaw
Mga Thai, paghapon, makikita mo mga nakasalampak sa harap ng bahay nila kumakain ng hilaw na talong. Hilaw na talong? Oo, kinakain nila ito. Sinasawsaw nila sa patis na maraming sili. Hindi ka nakain ng hilaw na talong? Hilaw na talong? Titi, pero, ay sorry. Pero Para lang naman siyang palabo. Pero matamis lang. Tama ka, mas masarap yung mga sa gilid, tabi-tabi. No, te? Kasi parang mas sarap yung lasa na mas raw. Ito iba. Ito parang refined. Commercialized na. Parang tamis. Yung sa ano kasi be, yung sa mga street food kasi, malalasahan mo yung mga tutong-tutong ng kawali na ito walang tutong-tutong ng kawali. Kaya natin doon pag nagpunta tayo dun sa ano? Kausam? Kausam. Hindi ko masarap na ano, ganito. Kabilang Ito kasi napadami nila yung tamis no te, kaya masyadong nawala yung ano. Ito. Kasi ganito yung ano. Ganito yung medyo. Kaya na muna mga kapatid. So there guys, pauwi na kami. Now, I just want to wrap up the experience dun sa Pizza Mai kasi I expected much. Pero hindi naman ako sa nabigo. It's just that parang sanay ako sa street food. Yung, alam mo yung raw yung pagkakaluto na may mga lasa ng usok, may lasa ng kawali. Yung raw na which makes it more delicious. Samantalang yun, since parang shala siya na restaurant, ang linis ng pagkakaluto kaya wala yung lasa ng tutong, wala yung lasa ng usok na parang hindi siya nakabawas sa lasa ng pad thai. But then, okay na rin. So kasi okay naman yung presyo tapos you are eating it pa in a shala place. So, okay na rin, hindi na rin masama for 160 baht for the pad thai and 60 for the buko. So, yun lang guys. I want to thank you all for watching. Have a great day and God bless. Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!